Malugod na pagbati sa inyong lahat at maligayang pagdating sa kwentong Lola Vault. Ang hangin sa aking kusina sa aming ancestral house ay amoy wedding cake pa rin at ang halimuyak ng mga nalalantang gardenia ay nanunuot sa bawat sulok. Sa kabila ng pakintab na mesa na yari sa Nara, nakaupo ang aking anak na si Sofia. Bakas pa rin sa kanyang mukha ang ningning mula sa kanyang kasal, 2 araw na ang nakararaan. Sa tabi niya, ang bago niyang asawa na si Julian Cruz ay nakaupo ng may kayabangan. Ang kanyang braso ay nakapatong sa sandalan ng upuan ni Sofia. Ang kanyang ngiti ay tila pinag-aralan upang makabighani. Maya-maya, inilapag niya ang isang makapal na brown envelope sa mesa. Huminto ito malapit sa aking tasa ng tsaa, isang alok o isang utos. Ito ay para lang mas mapadali ang lahat, wika niya. Tita Elvira, malumanay na sabi ni Julian. Ang boses niya ay kasing kinis ng pulot. Alam mo na, para sa pagsasaayos ng mga ari-arian, pagpaplano para sa kinabukasan. Napangiti si Sofia, sabik na paluguri ng asawa. Formality lang yan, Mommy. Magaling si Julian sa pera. Gumagawa kami ng trust fund para sa magiging mga anak namin. Naiintindihan mo naman, di ba? Nanigas ang aking tiyan, mabigat ang envelope, at sa harap nito, nakasulat sa formal na font ang aking buong pangalan, Elvira Santos. Tingnan nyo na lang kapag may oras kayo, dagdag ni Julian habang tumatayo. Paalis na kami papuntang Amanpulo bukas, pero makakatipid ito ng oras sa hinaharap. Nanatili akong tahimik, hindi ko binuksan ang envelope hanggang sa mawala ang kanilang sasakyan sa driveway na napapalibutan ng mga puno ng akasya. Nang buksan ko ito, nanginig ang aking mga kamay sa galit. Nandoon, sa itim na tinta, ang isang kasunduan sa pananalapi na tila pumayag na akong ilipat ang malaking bahagi ng aking mga ari-arian sa isang bagong Cruz Family Trust na pamamahalaan lamang ni Julian. Wala siyang ideya kung ano ang talagang inaabot niya. Walang nakakaalam. Akala nila ay komportable lang ako, isang byuda na naiwanan ng magandang bahay at sapat na ipon. Hindi nila alam ang tungkol sa tunay na mana na itinago ng aking asawang si Roberto mula sa mundo. Matapos ang kanyang pagkamatay, tahimik kong inilipat ang kanyang mga offshore investments sa isang account na nagkakahalaga ng 400 milyon. Nakatago ito sa isang pribadong holding account sa ilalim ng pangalan ng kumpanya na hindi maikokonekta sa akin. Salamat sa pagiging maagap ni Roberto. Alam ko kung anong klaseng tao si Julian at wala siyang kamalay-malay. Nakakita na ako ng mga katulad niya noon, mga buwitreng nakabihis ng mamahaling barong. Pero hindi lang ako basta tatanggi. Gagawa ako ng isang patibong na sobrang pulido na lalakaran niya ito nang nakangiti. Ang pain, isang pekeng dokumento ng paglilipat ng pera. Sa oras na subukan niyang kunin ang isang maliit na mana, mahuhuli ko siya. Bago pa man ako makakilos, may kumatok ng malakas sa aking pinto kinabukasan. Isang abogado. Ang kanyang presensya ay hindi ka nais-nais. Hawak niya ang isa pang kontrata na may nakasulat na 2 salita na nagpalamig ng aking dugo. Emergency Addendum. At sa ibaba nito, naroon ang pirma ng aking anak. Mrs. Santos? Tanong niya. Ako, si Attorney Marcos Tan. Narito ako bilang kinatawan nina Mr. and Mrs. Julian Cruz tungkol sa isang urgent financial arrangement. Hinarangan ko ang pinto. Ang pangalan ng anak ko ay Sofia Santos, matigas kong sabi. Hindi niya pinalitan ang apelyido niya. Mabilis siyang nakabawi. Siyempre, paumanhin. Maaari ba akong pumasok? Sumisigaw ang bawat instinto ko na ibagsak ang pinto sa mukha niya. Pero alam ng mas kalkuladong parte ng isip ko na kailangan kong malaman ang buong plano nila. Tumabi ako. Pumasok siya na parang siya ang may-ari ng lugar at inilapag ang kanyang briefcase sa aking dining table. Ang dokumentong ito, panimula niya, ay isang pag-iingat lamang. Nagdesisyon sina Julian at Sofia na pagsamahin ang kanilang mga pinansyal na hinaharap. Kasama dito ang anumang ari-arian ng pamilya na makikinabang sa trust. Itinuro niya ang isang talata, Section 7.2, Parental Estate Disclosures. Gusto nilang ideklara ko ang lahat ng aking ari-arian, ngayon at sa hinaharap. Naamoy nila ang fee 400 milyon. Tiningnan ko ang nagmamadaling pirma ni Sofia. Pinasa ba niya ito? Ngumiti siya ng may panghahamak.
Bata pa sila, nagtitiwala sa isa't isa. Maling sagot, sabi ko sabay patong ng kamay sa mesa. Sabihin mo kay Julian na kailangan niyang maghintay. Wala akong pipirmahan hanggat hindi ito nakikita ng sarili kong abogado. Dumaan ang inis sa kanyang mukha. Naiintindihan ko. Kailan nila aasahan ang sagot mo? Makukuha niyo yan, sabi ko habang binubuksan ang pinto para sa kanya kapag nagdesisyon na akong ibigay. Pagkaalis niya, tinawagan ko ang aking abogado na si Arturo Art Reyes. Si Art ang pinakamatalik na kaibigan ni Roberto, isang taong subok na ang katapatan. Tinutulak nila ako sa mga kontrata, Art, sabi ko. Kakakasal lang ni Sofia at may mga abogado na ang asawa niya sa pinto ko. Nakinig siya ng maigi. Gusto mo bang repasuhin ko ang mga yon? Hindi, matigas kong sagot. Gusto kong gumawa ka ng peke. Tumahimik sa kabilang linya, tapos ay narinig ko ang mahinang tawa. Gusto ko ng isang mukhang legal na summary ng mga ari-arian. Palabasin mo na pagkatapos bayaran ang mga utang ni Roberto, ang natira na lang sa akin ay 12 milyon. Gumawa ka ng pekeng bank transfer trail. Gawin mong mukhang lehitimo pero hindi nakaka-impress. Gusto mong isipin nila na mababaw lang ang balon? Pagtatapos niya, tumpak. At gusto kong madali itong matrace ng isang matalinong tao tulad ni Julian, habang ang tunay na pera ay nasa blind trust na hinding-hindi nila makikita. Bumuntong hininga siya. Lagi kang nauuna ng isang hakbang, Elvira. Sa pagtatapos ng linggo, handa na ang mga pekeng dokumento. Iniwan ko ang folder sa ibabaw ng mesa sa aking study room ng sadya. Tapos, naghintay ako. 4 na araw ang lumipas. Natanggap ko ang mensaheng inaasahan ko, isang fraud alert mula sa aking bangko. May sumubok na i-access ang isang lumang dormant account sa ilalim ng aking pagkadalaga. Isang account na si Sofia lang ang nakakaalam. Hindi na lang sila nag-aabang, naghuhukay na sila. Nang gabing iyon, hawak ko ang pekeng inheritance summary sa isang kamay at ang kontrata ni Julian sa kabila. Tapos na ang oras ng pananahimik. Oras na para sa komprontasyon pero hindi gamit ang galit. Gagamitin ko ang bagay na hindi niya inaasahan. Pasasalamat. Kinabukasan, tinawagan ko si Sofia sa Amanpulo. Anak, mainit kong bati. Kailan ang balik niyo? Bukas na, Mami. Bakit? Sabihin mo kay Julian na handa na ang mga papeles. Nakapag-isip-isip na ako at tama siya. Gusto ko sanang pag-usapan natin ito habang nagtatanghalian. Sagot ko na. Naku, Mami, ang ganda ng balitang yan. Alam kong maiintindihan mo rin. Binaba ko ang telepono. Seryoso ang aking mukha. Akala nila mananalo na sila. Hindi nila alam na ang ihahain sa kanila ay ang katotohanang matagal ko nang inihanda. Pero bago ko maisakatuparan ang plano, tumunog ang phone ko. Text mula kay Sofia. Mommy, kailangan nating mag-usap muna. Please, huwag kang magagalit. Sabi ni Julian, tinakot mo raw siya. Wika ni Sofia nang makausap ko siya. Pinaliktad niya ang kwento. Pinalalabas na ako ang kontrabida. Kailangan kong mag-ingat. Tinawagan ko si Art. Binabaliktad nila ang sitwasyon, sabi ko. Inasahan ko na yan. Kalmado niyang sagot. Tuloy pa ba ang lunch? Oo, pero hindi ka pupunta bilang abogado. Bilang kaibigan lang. Walang briefcase. Manood ka lang at mag-record. Kinabukasan, nagpa-reserve ako ng mesa sa isang tahimik na garden cafe. Dumating sila sa oras. Si Julian ay naka-linen suit, si Sofia naman ay mukhang kinakabahan. Matapos ang ilang sandali ng pagkailang, dumating ang kaibigan kong si Art na ipinakilala ko bilang nasa insurance business. Nagkwentuhan kami ng mga walang kwentang bagay hanggang sa lumapit si Julian. Seryoso ang mukha. Tita Elvira, gusto ko lang linawin ang lahat. Hindi ko intensyong i-pressure ka. Protective lang ako. Inilabas niyang muli ang brown envelope. Dala ko ang mga papeles, just in case. Kinuha ko ito, pagkatapos ay dumukot ako sa aking bag at inilabas ang sarili kong dokumento. Ang pain. Ipinatong ko ito sa ibabaw ng kanya. Ito ang buong disclosure ng mana ko. Mahinahon kong sabi. 12 milyon na lang ang natira pagkatapos mabayaran lahat ng utang ni Roberto. Yun na lang ang meron ako. Nakita ko ang paggana ng utak sa likod ng makinis na mukha ni Julian.
Masyadong maliit ang halaga para sa risk na ginagawa niya. Mukhang nalungkot si Sofia. Teka, Mommy, yun lang? Akala ko mas marami pa ang naiwan ni Daddy. Mas maraming utang ang daddy mo kaysa sa sinabi ko sa'yo, anak, malambing kong sagot. Ayaw ko lang na mag-alala ka. Ang ngiti ni Julian ay naging pilit. Idinagdag ko ang huling detalye. Ilalagay ko ang natitira sa isang maliit na annuity para sa retirement ko. Biglang tumayo si Julian. Kailangan kong mag-CR, sabi niya, pilit na tumatawa bago naglakad palayo. Pagkaalis niya, lumapit si Sofia. Mommy, tinakot mo ba talaga siya? Hindi, anak. Pero sinabi ko na hindi ako pipirma ng kahit ano nang walang legal review. Baka natakot siya doon. Pagbalik ni Julian, masyado siyang kalmado. Alam mo, sabi niya nang may halong pambobola, tama ka, Tita Elvira. Minadali ko ang mga bagay. Dapat nating buuin ang tiwala sa tradisyonal na paraan. Natapos ang tanghalian sa mga pilit na yakap. Habang papalayo sila, alam kong hindi pa ako nananalo. Nakaligtas lang ako sa unang laban. 2 gabi ang lumipas, tumawag ang manager ng bangko ko. May request for withdrawal para sa buong 12 milyon, nagmamadali niyang sabi. Ginawa ito gamit ang old digital banking profile niyo, gamit ang tablet ng anak niyo. Ang IP address ay nagmula sa hotel nila sa Amanpulo. Sinubukan niyang kunin lahat. Ang problema lang para sa kanya, peke ang account na yon. Ang nakakatakot ay nasa kanya ang mga password ng anak ko, ang tiwala nito, at ang buong digital life niya. Tinawagan ko si Sofia. Voicemail. May text na dumating. Hi Mommy, pagod kami, bukas na tayo mag-usap. Pagod? Tama, hindi lang gold digger ang kaharap ko, magnanakaw siya, at katabi niyang matulog ang anak ko. Kinaumagahan, kausap ko na si Art. Sinubukan niyang kunin ang pekeng pera. Kailangan ko ng ebidensya, sabi ko. Ginagawa na namin, sagot niya. Makukuha natin ang IP, ang device signature, lahat. Pero Elvira, nauubusan na tayo ng oras. Nag-message ako kay Sofia. Pumunta ka sa bahay ng mag-isa. Nagluto ako ng paborito mong dumating siya ng hapong iyon, mag-isa at nag-aalinlangan. Umupo kami sa kusina. Kailangan nating mag-usap, Sofia, malumanay kong panimula. Kagabi, may sumubok na simutin ang retirement account ko. Ginawa ito gamit ang tablet mo mula sa hotel nyo. Namutla siya. Ano? Hindi. Hindi niya gagawin yon. Ginawa niya. Nakita niya ang pekeng dokumento na iniwan ko at sinubukan niyang kunin ang lahat. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Sinet up mo siya. Binigyan mo siya ng pain. Lumapit ako. Pinrotektahan kita. Kailangan kong malaman kung sino talaga siya. Bigla siyang tumayo. Baliw na to. Iniespiya mo kami. Sinusubukan kitang pigilan na manakawan. Tumayo rin ako. Mahal niya ako, sigaw niya. Kung ganoon, tanungin mo siya kung bakit siya pasikretong gumagamit ng tablet mo sa kalagitnaan ng gabi. Sabi niya paranoid ka lang, humahagulgol niyang sabi habang kinukuha ang bag niya. Hindi ko kaya to. At umalis siya, iniwan ako sa gitna ng sarili kong plano. Tinulak ko siya diretso sa mga bisig niya. Tamang-tama, tumawag si Art. Nakuha ko na lahat, Elvira. Ang digital forensics ay malinaw. Siya nga. Hindi na mahalaga kung galit sa akin ang anak ko, bulong ko. Hindi magtatagal ang galit niya, sabi ni Art. Ngayon, ituloy natin. Ipadala mo sa akin ang wedding videos. Ang mga lalaking tulad ni Julian ay mayayabang. Ang kayabangan ang nagpapabaya sa kanila. Nang gabing iyon, pinanood ko ang oras-oras na footage. At sa isang malabong phone clip, nakita ko ito. Si Julian napapaligiran ng mga kaibigan. Isa sa kanila ang nagtanong, "O pare, anong sunod? Nakapangasawa ka ng mayaman?" Tumawa si Julian habang itinataas ang baso. Hindi pa. Malakas at mayabang niyang sabi. Pero bigyan niyo ako ng 1 buwan, makikita niyo. Ayun na. Kayabangan at masamang balak, huli sa kamera. Ipinadala ko ang clip kay Art. Ang reply niya, kuha. Ginto to. Kinabukasan, nagmaneho ako papunta sa kondo nila. Si Julian ang sumagot sa intercom. Ayaw kanyang makita, matigas niyang sabi. Ayos lang, sagot ko sabay talikod. Pero bago ako umalis, inihulog ko ang isang maliit na USB stick na naglalaman ng wedding video sa kanilang mailbox.
2 araw ang lumipas, dumating si Sofia sa bahay ko. Pula at maga ang kanyang mga mata. Napaupo siya sa sofa. Napanood ko ang video, bulong niya. Tinanong ko siya tungkol doon, sabi niya biro lang daw yon. Humugot siya ng malalim na hininga. Pero tinignan ko ang browser history niya sa tablet. Tumingin siya sa akin. Mommy, naghahanap siya kung paano i-access ang mga trust fund, kung paano i-bypass ang two-factor authentication. Lumapit ako sa kanya at sa wakas ay hinayaan niyang hawakan ko ang kamay niya. Sorry po, Mommy, hagulgol niya habang yumayakap sa akin. Biglang tumunog ang phone niya. Tiningnan niya ang screen at nanlumo ang mukha niya sa gulat. Si Julian, sabi niya, walang emosyon ang boses. Kumuha na raw siya ng abogado. Kapag sinubukan ko raw siyang iwan, kakasuhan niya ako ng fraud. Ito ang huling baraha niya. Kung hindi siya makakanakaw sa akin, pipigain niya ang anak ko. Hindi habang nabubuhay ako, bulong ko. Tinawagan ko si Art. Nandito siya. Nagbabanta si Julian ng demanda. Mabuti, seryosong sagot ni Art. Oras na para ilabas natin ang alas natin. Naghanda na si Art ng buong report, digital forensics, IP logs at ang video. Nagtakda kami ng meeting kinabukasan sa isang neutral na law office. Sinabi ko kay Sofia na hindi niya kailangang sumama pero nagpumilit siya. Kailangan kong makita ang mukha niya kapag nalaman niyang tapos na kami. Maaga kaming dumating. Pumasok si Julian nang may kayabangan, late ng 10 minutes. Nawala ang ngiti niya nang makita si Art sa sulok. Iniabot sa kanya ni Art ang isang folder. Kopya ng mga natuklasan namin, sabi niya. Binuklat ni Julian ang mga pahina. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Walang krimen dito, nauutal niyang sabi. Wala pa, kalmadong sabi ni Art. Pero sapat na ito para magbukas ng ilang investigasyon, identity misuse, fraudulent coercion, at nasa video ang boses mo, Julian. Sinabi mo sa kanila? Masamang tingin ni Julian kay Sofia. Hindi natinag si Sofia. Malinaw at matatag ang boses niya. Hindi, Julian. Ikaw ang nagsabi. Ibinagsak niya ang folder. Anong gusto niyo? Sigaw niya. Mawawala ka sa buhay namin, sabi ko. Pipirma ka ng full annulment at palalayain si Sofia sa lahat ng legal claims. Walang korte, walang laban. Tumawa siya ng mapait. O ano? Inilabas ni Art ang pangalawang folder. O ang buong package na ito ay isa sa publiko namin. May kilala kaming reporter na interesado sa kwento ng isang lalaking nagpakasal para sa pera at nahuli. Para siyang hayop na nasukol at alam niya yon. Tinitigan niya si Sofia, huling pagtatangka na humanap ng awa. Sinalubong ni Sofia ang tingin niya at inilunsad ang ballpen sa mesa. Dinampot niya ito at pinirmahan ang bawat pahina. Tapos ay tumayo siya, inayos ang damit at lumabas ng walang sinabing salita. Wala na siya. Napahagulgol si Sofia at niyakap ko siya ng mahigpit. Tapos na, bulong ko. Ligtas ka na. Kumawala siya, may luha pa rin sa mga mata. Hindi pa tapos, Mommy, hanggat hindi ko naaayos ang nasira ko sa relasyon natin. Pinagdudahan kita. Ngumiti ako ng marahan. Naniwala ka sa pag-ibig, Sofia. Hindi krimen yon. Tao ka lang. Nang gabing iyon, nagluto kami ng spaghetti sa aking kusina. Ang init nito ay tumunaw sa huling bakas ng lungkot. Habang kumakain, tinanong niya ang tanong na bumabagabag pa rin sa kanya. Totoo ba? Mahina niyang tanong. Tungkol sa pera? Tumigil ako sandali, tapos ay tumango. Oo, nagmana ako ng 400 milyon? Nanlaki ang mga mata niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil gusto kitang protektahan mula sa mga lalaking katulad niya. Mula sa kung ano ang kayang gawin ng ganoong kalaking pera sa mga tao. Inabot niya ang kamay ko sa mesa at pinisil ito. Mula ngayon, sabi niya ng may paninindigan, wala nang sikreto. Tumango ako, puno ang puso ko. Napagtanto ko noon na ang tunay na mana na iniwan ni Roberto ay hindi ang 400 milyon. Ito ay ang karunungan upang makita ang katotohanan at ang lakas upang ipaglaban ang mga bagay na mahalaga. At yon ay isang kayamanan na ligtas ko nang maibabahagi sa aking anak.